to share the words of God to all, albeit financial limitations and the lack of broadcasting experience. He brought the Bible's teachings to the airwaves through the radio with the help and guidance of the Lord. Thus, ang Dating Daan was born. During that time, wala pa namang cellphone. At hindi pa widely used ang internet na kagaya ngayon. So, mainstream media, kung tawagin, radyo tsaka telebisyon. Naging malaking kasangkapan yon para ang buong Pilipinas marating ng pangangaral ng ang dating daan. Kasi siyempre, ang komunikasyon, ganun pa. Pero in spite of that, masyado pang mababang teknolohiya during that time, nagamit yon. Doon nagumpisa. Dahil sa kagustuhan niya na mas mapabilis ang pangangaral, mas maraming mga tao ang maabot ng katotohanan, nagradyo kami. Sa awa ng Panginoon, natuloy naman, nagradyo nga noong 1980. Yan, sa DWWA, sa Broadcast City yon. Yung kay Ben David pa, 1206 kHz. Nung unang-unang narinig nga yan namin sa radyo, hindi kami natulog. Pati nung narinig namin si kapatid na Eli sa DZWB noon. Pero nakita namin, kumbaga ang kailangan mo naman noon, pinansyal. Kasi every airing, siyempre kailangan ng pambayad. Nakikita namin si kapatid na Eli noon talagang gumagawa siya ng paraan. Kasi minsan, hindi naman sumasapat yung kinikita niya. Kaya nagpursige siya sa paghahanap buhay. Para kailangan kasing masustinihan mo yon. Alam naman natin, hindi naman mura ang oras pagka gagamit ka ng oras sa impapawid. Sa programa, nakakatawag ang mga tao para makipag-participate, magkaroon ng pakikipagtalakayan kay Brad Eli. At during that time, ganun din, yung mail na sa pamamagitan ng koreo, pinapadala ng mga tao yung kanilang mga liham. Nakakarating yung kanilang mga concern, mga request nilang mga paksa na gustong mapakinggan kay Brad Eli, yung mga tanong nila, pinararating nila. At ganun din, yung mga nagnanais naman na maanib, magsasabi sila doon sa pamamagitan ng ganun. During that time, maximized yun. Yung technology na yon na available, kung gaano man yun ka payak back then, talagang minaximize pa rin yun para makatulong sa programa, alang-alang na maihatid ang katotohanan sa mga taong nakakapakinig. As the Lord's prophecy to Daniel became increasingly evident as the years passed, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." God worked to supplement the needs of the church so that His truth could be shared with a multitude of believers. Talagang kung hindi ka sasamahan ng Diyos, parang imposible na nangyari na nagkaroon ng programa sa telebisyon na Dating Daan. Kasi unang-una wala kaming production team. Dapat may production team ka, hindi ba? Maraming tao ang kumikilos dyan. Marami kang gamit. Kompleto ka sa gamit. Kami noon walang gamit. Tapos tatatlo lang kami. Si kapatid na Eli, ako, tsaka si kapatid na Daniel. Ako masasabi ko, ginamit ng Diyos si kapatid na Daniel para ang Dating Daan mas lumaganap ng ganito. Kalooban ng Diyos na si kapatid na Daniel ay mapunta sa linya ng broadcasting. Dahil may plano ang Diyos. Hindi hilig ni kapatid na Daniel ang broadcasting. In fact, nung siya'y bata, hindi yan ang pinapangarap niyang maging profesyon. Nasa medical field ang gusto niya, maging isang doktor. Pero, sumusunod siya sa payo at gusto ni kapatid na Eli. Awa ng Panginoon, yan, naging gabay ng Panginoon ang naging tulong dyan para ang programa may put up. And salamat sa Diyos, nakaraos ng ganun. Habang tumatagal naman ang panahon, yung mga knowledge na alam ni Kuya, ni Brad Daniel, yan naman ay na-share naman at naituro sa iba, sa mga kapatid din. At hanggang lumaki na ang production team, awa ng Panginoon ngayon,
kalat na ito at sa buong mundo. Naramdaman natin ang pagsama ng Diyos, ang pagtulong ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan na mahinto ang programa. Nakapagpatuloy ito ng hindi mo na alam halos kung paano nagpatuloy hanggang sa lumago eh. Ang alam mo na lang, awa ng Diyos, nakakaraos, episode per episode, dumarating, hindi nagmimintis. Ang Dating Daan started from hopeful hearts. And after 4 decades, the program continues to grow through perseverance, passion, and prayers. Nung una, doon sa lugar namin, di nila alam ang Dating Daan. Ang alam nila Suryano. Pero dumating po yung araw, nalaman na nila Dating Daan. Hindi na mahirap maghanap ng tao noon. Noon talagang magbabasakali ka sa isang lugar para mangumbinsi ng kapwa. Pero mula nang magradyo na si Kapatid Soriano, pupuntahan mo na lang yung mga nakikinig. And continues to positively impact the lives of our fellow men. Malaki yung naitulong sa buhay ko yung pangangaral ng kapatid na Eli sa palatuntunan ang Dating Daan. Natuto ako ng Biblia, yung aral na mananalangin ka bago matulog, pagkagising, yung hindi ka magsisinungaling, hindi ka na magbibisyo. Naramdaman ko na gumawa sa akin yung salita ng Diyos. Maraming naituro sa akin ang kasaysayan ng Dating Daan eh. Nakita ko kasi ang pagtataguyod eh. Ang isang maliit na samahan, ang isang hindi naman mayaman, masabi mong talagang maralita, para lang makakabayad, kailangan ay kakayod ng husto. Papasok ka sa isang larangan na alam mong napakalaking responsibilidad, financial wise ay talagang napakalaki ng magiging load na kailangan mo, pero hindi natakot si Brad Eli sa ganon. Pananampalataya ang gumana, ganon din si Kapatid na Daniel, kahit ano pa yan. Kung kailangan, lilitaw yan, ibibigay ng Diyos yan. Pati sa knowledge kung paano gagawin. I was 16 years old lang noon nung nag-umpisa yung Dating Daan na yan. 16 lang ako noon. Nung ako'y nakasama dyan sa mga pulong na yan, na-experience ko yung mga bagay na yan, nakita ko yung mga pinagdaanan ni Kapatid na Eli. Sa lahat ng yan, ang masasabi ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Yung mga times na parang gipit na kami, may gagawin ng Diyos na paraan. Against all odds, nandyan ang Diyos, di kanya pababayaan, lalo na ang Dating Daan, kasangkapan yan para umakay ng mga tao sa katotohanan, para makilala ng tao ang tunay na Diyos, hindi niya pababayaan yan hanggang ngayon. At sa hinaharap, kung meron pang mga darating na panahon, alam natin, hindi pababayaan ng Diyos na maihinto. Ayan, Sis Luz, nakatutuwang isipin na nagsimula sa pagtutulong-tulong ng 3 individual. Ikaw, si Kapatid na Eli Soriano, at si Kapatid na Daniel. At higit sa lahat, dahil sa awa ng Diyos ay nabuo ang Dating Daan. Sis Luz, para sa iyo, ano ang pinaka-memorable moment na matatandaan mo o natatandaan mo noong mga panahong nagpapasimula pa lamang ang ating broadcast sa telebisyon at sa radyo? Opo, Kapatid na Dani, natatandaan ko talaga nung umpisa ay napakahirap ng sitwasyon pa noon. Kasi ang production natin napaka-primitive pa. 3 lang kami noon sa production. Si Kapatid na Eli, ang resource person natin. Siya pa rin yung cook namin ni Kapatid na Daniel pagka nagte-taping kami, kasi karaniwan yan, taping namin yan hating gabi, madaling araw. Tinitiempo namin yung wala nang gising para tahimik, kasi wala kaming studio nun wala kaming mga gamit na kagaya ngayon. Tapos si Kapatid na Daniel naman, siya naman yung editor, cameraman, director, kasi siya yung may alam sa broadcast. Ako, wala naman akong alam dyan. Pero sabi ni Kapatid na Daniel, ako daw
ay executive producer. Kala ko naman, sabi ko, ano ba na yung executive producer magandang pakinggan? Anong gagawin ko? Eto ang gagawin mo. Sinabi niya, ikaw taga-sulat ka nito, abangan mo yung mga ganito, ikaw mag-check ng mga ganyan. Sabi ko, okay, ganun pala yun. Tapos ako din daw yung set decorator, kaya ako natatandaan mo, Brad Danny, yung mga unang broadcast na ang dating daan, ang parang mga backdrop lang, mga painting, di ba? Kinausap ko noon si Brad Roland Encina. Sabi ko, Brad Roland, ikaw ang taga-drawing ko dyan kasi wala akong alam kung saan nakukuha ng mga backdrop. Siya yung nagdo-drawing, merong, minsan balon yung drawing, minsan ulap-ulap, siguro napanood mo yun, ano? At ganon, mahirap po nung umpisa kasi wala kaming mga gamit, pati hinihiram lang namin yung ginagamit namin camera, tapos may time, ayaw pang mag-function. Pag ayaw mag-function, i-stop muna kami. Tapos, gagawin ni kapatid na Daniel, minsan naaayos niya, pero may pagkakataon, hindi naman niya maayos pa. Sabi niya, matulog na lang tayo. Tulog na lang kami. Tapos, kinabukasan, okay na. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kaya, alam mo na merong tumutulong na Diyos talaga sa programang Ang Dating Daan, kapatid na Dani. Yun po ang masasabi ko dyan. Ayun, dahil ang mga gamit nga po yata ninyo noon, yung mga tinatawag na analog. Ayan, nakita ko din po yung mga panahong iyon na kung saan ay nagpupunta na rin po ako doon sa Palit, Pampanga at nakikita ko nga yung set ninyo, kapatid na Luz, na sabi ko, ganun lang pala ang set ng TV broadcast. Nakakatuwa pong balikan na sa ganung halos walang maniniwala si Luz dahil kung isang production nga naman sa panahon ngayon, napakaraming taong dapat gumalaw. Opo, napakaraming tao. Samantalang yun, 3 lang. Talagang 3 lang kami na kumikilos doon sa production na yun. Pero weekly ang programa noon, weekly yun. Awa ng Diyos. Ayun. Salamat po sa Panginoong Diyos ang ating masasabi na nakita nyo po kung paano natin tatanawin before at sa kasalukuyan ang kalagayan ng programang Ang Dating Daan, Sis Luz. Yun po. Ikaw naman po, kapatid na Dani. Mula noong una mong napakinggan ang Dating Daan sa radyo, naisip mo po ba na magiging ganito kalaki ang programa at aabot ito sa iba't ibang bansa? Ang totoo, kapatid na Luz, nang una kong mapakinggan ng programang Ang Dating Daan, never siguro kahit sa aking panaginip na itong ating kalagayan ngayon ng pamamahayag sa pamamagitan ng programang Ang Dating Daan, ganito na kalawak. Hindi siguro dahil una, napakinggan ko ang kapatid na Soriano, unang-unang napakinggan ko siya, ang Dating Daan na program ay sa isang maliit na himpilan lang naman ng AM radio. Kaya parang ang mahirap guni-gunihin na ganito na kalaki ang narating ng programang Ang Dating Daan. At the first time nga na narinig ko si Brother Eli ay nakaramdam ako ng kakaibang para bagang kakaibang bagay sa aking kalooban na sabi ko, napakaganda ng sinasabi ng mamang ito. Actually, wala akong hilig sa relihiyon that time. Pero iba yung naging dating sa akin, naging interesado ako. Kaya lang, ang isang malungkot na bahagi, natapos yung program, hindi ko nalaman kung sino siya. Ayan. Kaya hinanap ko siya. The next time around, naghanap ako sa ibang istasyon. Sana, sabi ko, marinig ko uli. At yun nga, pinalad akong marinig ko uli. At sa ibang himpilan na ng radyo, nagsasalita siya. Pero the same voice, yun pa rin. At hindi ko na pinawalan. Talagang dininig ko kung sino siya at saan ko siya pwedeng makita. At ang kasunod po, ayun ang history, kapatid na Luz. Ayun, totoo yan, kapatid Dani. At ngayon, napakalawak na talaga ng naabot na Ang Dating Daan. Kapatid